desiring to kill. 6 na buwan pa lamang si Pangulong Noynoy Aquino sa pagkapangulo. Sinalubong na agad siya ng mga iskandalong bumulabog sa kanyang administrasyon. Sa suma total po, aabot ang lahat ng 2.5 milyong piso kada taon sa bawat membro ng board, maliban sa pakotse, technical assistance at pautang. Sa kanyang kauna-unahang State of the Nation Address o SONA, maanghang na salita ang binitawan ni Pinoy laban sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System o MWSS. Ang matataas na opisyal umano ng ahensya, sumisweldo ng milyon-milyon at nakakuha ng napakaraming benepisyo kada taon. Ayon sa COA report, noong 2007, umabot sa 37.78 million pesos ang halagang nagastos ng MWSS para lamang sa mga benepisyo ng mga empleyado nito. Matagal na yan, hindi lang sa administrasyong ito. Kung titignan mong records ng Senado, mga 3-4 na Senado nang nag-imbestiga dyan. At lumabas na lahat ng excessive allowances, pati yung mga benefits na kanilang nakukuha. Laging merong kagustuhan ang Kongreso at ang Presidente na i-control ito. Pero natatapos na walang nangyayari. Matapos ang ilang hearing sa Senado, napag-alaman na ilang government-owned controlled corporations at government financial institution o GFI ang tumanggap din ng excessive bonuses at allowances. Dahil dito, kaagad inilabas ng Malacanang ang Executive Order No. 7. Kautosang nagsususpende sa lahat ng allowances, bonus at insentibo ng Board of Directors and Trustees ng GOCC at GFI. Gayunman, kaagad kinwestiyon ng Korte Suprema ang legalidad nito. Sino ang nagbibigay ng bonuses dito? Hindi ba yung boards of directors ng mga ahensyang yan? Sino ang nag-a-appoint ng board of directors na ito? Pero ang unang matinding dagok sa administrasyon ni Pinoy naganap noong Agosto. Nangyari sa mismong lugar ng kanyang panunumpa ang isang malagim na trahedyang sumubok sa katatagan ng kanyang pamahalaan. Nang hostage si Rolando Mendoza, isang dating senior inspector ng Philippine National Police, ng isang bus ng mga turistang galing Hong Kong. Matapos ang buong araw na pakiusapan, bumagsak ang negosasyon at ang kinahinatnan, napatay si Mendoza at ang 8 sa kanyang mga hinostage. From the start, they should have considered it to be an international incident. Kasi pag international incident na yan, you do not give responsibility to local officials anymore. It requires higher level officials to make decisions. Binulabog rin ang administrasyon ni Pinoy nang hindi matapos-tapos na problema ng wete. Setyembre ngayong taon, inilabas ni dating Archbishop Oscar Cruz ang listahan ng mga politiko at miyembro ng administrasyon na tumatanggap raw ng weteng payola. Every time may bagong administrasyon, nagiging usapin yan. At sa tingin ko, hindi yan usapin ng administrasyon. Tingin ko yan, usapin lamang ng political will. Isa pa sa mga isyong hanggang ngayon ay nagmumulto sa administrasyon ni Pinoy ay ang usapin sa agraryo. Kabilang na riyan ang dekada ng problema ng land distribution sa Hacienda Luisita. Ayan ang isa sa mga yung unfulfilled campaign promises niya. Kasi sabi niya, yung sa kampanya, that when he becomes president, he will distribute the land. Over time, mukhang may inis na siya sa issue eh. Kasi hindi niya namin i-mention ang land reform sa any of the mga speeches niya. At malaking posibilidad na hayaan na lang niya yan eh. Nitong nakaraang Agosto, isang compromise agreement deal sa pagitan ng Hacienda Luisita Inc. at mga magsasaka ang nilagdaan. Kasundo ang pagpili sa lupa o pananatili sa pagiging stockholder sa ilalim ng Stocks Distribution Option o SDO. Balik trabaho at pera o lupa po doon? Alin pong pipiliin po ninyo? Binigyan sila ng katakot-takot na daming promises. Sinabi nila, ito ang magiging sweldo nyo, ito ang makukuha nyo. Hindi naman yan ang nangyari. Whether may daya o wala, ang desisyon ng Supreme Court, tingnan muna natin kung ano magkakaroon ng kaayusan. Now, nagdesisyon ang mga partido na hindi magkakaayos to, so we're just waiting for the Supreme Court to decide on the matter. Ilang buwan pa lang si Pinoy sa pwesto, iba't ibang kontrobersya ang sumubok sa kanyang administrasyon. Sa pagpasok ng bagong taon, malaki ang inaasahan ng bawat Pinoy kay Pinoy kung papaano niya haharapin at sosolusyonan ang mga katanungan na hanggang ngayon ay naghihintay ng kasagutan. No court in the world is going to rule on innocence. The verdict is either guilty or not guilty.
Period.